Alamin natin ang buod ng privilege speech ng isang senador kaugnay sa mga issue ng flood control projects. Si MJ Mondihar magbabalita live. Magandang gabi, MJ. Franco, magandang gabi mula dito sa Marikina City. Nasa Senado tayo kanina, Franco, kaninang hapon. At nagkaroon nga ng privilege speech si Senator Ping Lacson kaugnay sa sarili niyang findings sa mga issue ng mga anomalya sa flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. At narito ang buod ng kanyang talumpati. Mula 2011 hanggang 2025, umabot raw sa 1.9 trillion pesos ang inilaan sa flood control projects ng DPWH. Pero ayon kay Senator Lacson, higit kalahati nito o 1 trillion pesos inilabas lamang sa loob ng 3 taon mula 2023 hanggang 2025. Ayon sa Senador, sa sistema ng hatian, malaking porsyento ang napupunta sa mga opisyal, auditor at politiko. Kapag natapos na yung kaltasan, Franco, halos 40% na lang na pera ang napupunta sa mismong proyekto. Sa Arayat at Candating, Pampanga, halimbawa, paulit-ulit nang nire-repair ang isang slow protection project doon. Mula 20 million pesos na halaga noong 2018, umabot na sa 274.8 million pesos ang halaga ng mga kontrata hanggang 2025. Lahat raw ay napunta ayon kay Lacson sa parehong contractor na Edmarie Construction and Trading. Sa La Union, Bawang River Basin, 2 proyekto lang na tig 50 million ang nasa NEP o National Expenditure Program noong 2024. Pero pagdating sa GAA o General Appropriations Act, ang permadong budget ng presidente naging halos 1.6 billion na ito. Iisa lang din nakakuha ng kontrata ang Silver Wolves Construction Corporation na pinaghihiwalay-hiwalay sa 17 na mga package. Ang bayan ng Nauhan sa Oriental Mindoro, 3 taon nang nakatatanggap ng halos 19 billion pesos para sa flood control. Kabilang dito ang proyekto sa Barangay Burbuli, Bayan ng Baco na 95 million pesos na halaga ang budget ng Silver Wolves Construction at ang 231 million project sa Barangay San Jose, Nauhan na nakuha naman ng Raymond Builders Incorporated. Pero ayon kay Lacson, sa barangay level validation, maraming strukturang bumagsak agad matapos ang mga pag-ulan. May mga proyekto ring mababaw ang pundasyon at may ilan pa na hindi talaga ginawa. Sa bayan naman ng Inarawan, Nauhan, 1.8 billion pesos na road dike projects ang lahat na napunta. Sa Barangay Apitong sa Nauhan pa rin, isang 193 million pesos na project ang tinaguriang completed noong 2024. Pero nang puntahan ng mga residente at ng staff ni Senator Lacson, wala silang nakitang flood control structure. Sa Bulacan naman, sunod-sunod ang mga ghost projects ayon kay Senator Lacson. Karamihan, Franco, ang presyo, tig 77.199 million pesos ang halaga. Pero alin man dito, walang makitang aktual na struktura o matagal nang gawa, ngunit paulit-ulit lamang pinopondohan ayon sa Senador. May mga kontraktor ding natukoy na wala pang opisina, kabilang ang Darcy and Anna Builders at ang Wawaw Builders na nakarehistro lang sa mga abandonadong gusali at tindahan. Pakinggan natin ang ilan sa mga pahayag ni Senator Lacson. And all this, Mr. President, went straight to the pockets of the insatiably greedy, so vile, so greedy, and corruptly core politicians, DPWH officials, and contractors, conniving among themselves, unmindful of the lives lost and the properties destroyed, all for their lust for money. Properties destroyed, all for their money. Franco, medyo masama ang pakiramdam ni Senator Lacson kanina, pero next Tuesday ay tatanggap siya ng mga interpellation ng katanungan mula sa kanyang mga kasamahang senador. Diniin kanina ni Senator Lacson na hindi kababalaghan ang mga anomalya sa flood control, kundi planado ng isang organisadong network na mga abusado sa kapangyarihan. May binanggit din siyang grupo ng sindikato ng substandard at ghost projects at ang modus, nangihiram ang mga ito na lisensya sa mga suki o paborito nilang contractors. Sa pamamagitan ng lisensya ng kontraktor, sila na mismo ang mag-i-implement ng proyekto o gumagawa ng dokumento para palabasing kumpleto na yung ghost projects, pero sa totoo ay walang ginawa. May isasagawang inspeksyon ang team o may ginagawang inspeksyon ngayon ang team ni Senator Lacson sa mga proyekto sa Kabikulan, sa Davao Peninsula
sa Western Visayas at sa Central Mindanao at iyan ang magiging paksa ng kanyang susunod na privilege speech. Panawagan naman ni Lacson sa Senado na maging huwaran sa good governance at ayusin ang paghimay sa 2026 national budget na inaasahang hahawakan ng Senado pagkatapos sa mga pag-produce ang Kamara ng kanilang sariling bersyon. Yan muna ang lightness mula sa pagdinig kanina o mga galawan sa Senado. Back sa studio. Maraming salamat MJ Mondihar sa iyong live report mula Marikina City.